In Subic Bay Freeport, traffic rules are strictly enforced. A safety reminder from Corporate Communication, LED, and this station. 89.5 My Subic Bay Radio. worldwide. Konsulta Medicina. Konsulta Medicina. Starring Dr. Husai. Dr. Husai. Dr. Husai. Dr. Noel Husay Laksamana. Okay, we're back. Welcome back. Konsulta Pang Medicina. Once again, here are Doctors Noel Husay Laksamana and Dr. Rachel Caseja. Doktora, hindi ba nagkaroon na ng decline yung mga cases ng COPD? Kasi di ba meron ng anti-smoking drive ang ating gobyerno. Wala pa akong napapansin na Hindi pa. nag-decrease. Siguro it will take mga 30 to 40 years pa bago natin malasap itong nung Pagbaba ng incidence. Wala pa akong so far nakikita na bumaba ang incidence. Pero may mga patients din akong na yung mga nagpe-pre-employment, may mga na pasyente rin akong mga lalaki na natatanong ko kung do they smoke. Surprisingly, marami na rin sa kanila ang hindi talaga nag-i-smoke. Oo, marami na rin. Pero yung sa incidence ng COPD, parang hindi ko pa rin napapansin. Yung mga may COPD ngayon, they've been smoking for the past 30, 40 years. Kanya. Yes. Mga 30 years pa bago natin malaman, doktora, yung... Most likely, yung effect. Ito, good day, Doc. Is there a difference between male and female smokers? It seems female smokers are more resistant to lung cancer than male. How true? From Dina Q. Hindi. Baka hindi lang masyadong na-diagnose pa agad. Kahit nag-smoke ka, whether male or female, mataas pa rin ang chance na magkakaroon ka ng lung cancer. That's one of the risk factor talaga. Pero As long as merong you have mga lungs. pero merong mga lung cancer na hindi smokers. Iba naman 'yun. So ito, matagal na po yung ubo at sipon ko. Doc, 2006 pa. Ambroxol, 75. Tapos, si Terizen. Anti-allergy. Ubo at Yung sipon. pangsipon. Nakalimutan ko na yung... ngayon, hindi na nagtitake ng gamot. Okay. Matagal na yung sakit niya. So, I believe, una siguro, hindi siya nagpakonsulta sa specialist. Pwedeng hindi masyadong na-explain sa kanya bakit kailangan niyang maggamot. Kasi pag tuloy-tuloy yung ubo at sipon, bothersome kasi talaga yun parang ang nakakainis. Ganon. So, kailangan meron ng mga maintenance medicine. So, pag sinabing maintenance, hindi pwedeng kung kailan lang gusto, saka lang gagamitin. Hindi talaga makokontrol yan. Kailangan dire-diretso. yes. Doktora, meron bang pagkakaiba yung tunog at saka quality ng ubo ng may allergy at saka may infection sa lalamunan? Yes, oo. Mabuti na tanong mo yan. Yung allergic cough lang, dry. Usually walang plema. If ever may plema, konting white mucus. Parang Parang ganun lang. Tapos makate. Pero pag may infection, malutong. Productive ang tawag natin. May phlegm talaga na nilalabas. minsan, may tumatalsik problema. May kulay pa yan. Yan, colored. Colored. Tsaka yung tunog, sir, di ba sabi nila, ay may putok. Parang pumuputok yung Ganun. tunog. Yan. Doc, how true? It is safer to smoke marijuana than tobacco. June Gomez, Repopip. Kung Repopip store. Nowadays, maraming, I mean, parang may clamor for it to be legal, no? Kasi there's this curiosity about it. Kasi na-legalize abroad And Different states. Alam mo naman, let's not be naive about this. In the 70s, 60s, Olongapo is center ng mga hips and Okay. mga rockers dyan, maraming kuhan. I would rather not comment na safe yung isa kaysa sa isa. Pareho Para silang sa smoke, akin, para sa akin, pareha silang smoke, pareha silang drug. Nakaka-addict yan. Yung marijuana is a drug. Actually, cigarette smoke is a drug kasi addicted ka sa nicotine. Pareha silang addiction.
So, para sa akin, parehas din silang masama. Yun, so one is not safer over the other. Yes. Sa June, ha? So it's healthier not to Yes. smoke either. Yes. Oo. Yes. Sabi, ito naman sa, oy, Alvin Montes, Doc, lagi sinasabi ang ating gobyerno may hard drive against smoking and para sa kalusugan ng tao. Bakit hindi maglagay ng no smoking sign sa Malacanang? Sa Malacanang yan. Sa Malacanang. May I, sir? FYI, dun sa nag-text, in the SBMA offices, bawal manigarilyo. Sa mga Lahat. buildings, Oo, lahat. government Oo. buildings, binawal na po. All government buildings, di ba yung Malacanang government building? Opo. Mukhang may point itong ating Yeah. texter dito. Dati nga po naglagay ako ng sign sa labas. Sabi ko, pwedeng humit-hit, bawal lang ibuga. Kung talagang hindi nila matiis, bahala sila. Yeah. Just to follow the no smoking campaign. Good AM, Dad. My dog, nagkabalik na to. Sabi niya, good AM, Dad. My dog smokes the old traditional tobacco. Sabi niya, okay to kasi hindi naman inihitit, binubuga lang. Sinalasahan. Parehas pa rin Miriam. yan. Parehas pa rin yan. Whether it's a cigar, cigarette, Smoke parehas pa pa rin rin yan yan. In fact, Smoke pa rin yan. isa yung base product na meron dyan, tobacco. It's like tobacco. Oo. It's habit forming. Yes. It's addictive. Kasi Yes. when you get that nicotine, gets into your body, pag nawawala yun, hinahanap-hanap mo. Yes. So that's the tinatanong withdrawal pagka ano. So, ito. Doc, my grandfather died of TB. I remember his last days nung nag-blow siya ng blood. There was an incident, hindi po makahinga. Hinawakan sa paang namamayat na lolo at itinaktak parang bulalo. Lumabas yung dugo at nakahinga ulit. Tuwan-tuwa. Okay. Parang binaliktad na Tinaktak. gano'n. Hinawakan daw sa paa yung kanyang payat na lolo. Tinaktak. Okay. Meaning para lang lumabas or oo. something. I think what happened was Nag-hemoptysis. Nag-hemoptysis, yung tawag niyan talagang hindi lang dumura kung hindi talagang Suka ng dugo. Oo, pero hindi galing sa tiyan yung dugo kung hindi galing sa Sa lungs. So, siguro sa sobrang dami, Bumara. yung airways natin nabara. So, nung binaliktad, na-dislodge na Parang hulog. bulalong tinaktak. Tinaktak parang bulalo. So for those Ngayon lang ako nakarinig na. For those who tuned in late po, yung mga gustong tumawag, tawag na po, 2528905. You guys can call anytime. And yung text number ni Dr. Noel Husay na ginagamit natin ngayon sa mga medical concerns ninyo, lung care ang topic po natin ngayon. Okay, 0920-909-9937. Ayan. Landline number 2528905. Tawag na po, text na. Doktora, alam niyo Yes. nung ako'y intern, nag-rotate po kami dyan sa San Lazaro. Okay. Doon sa kanilang tinatawag na pulmo ward. PB Okay. ward. Okay. I've seen it siguro more than 5 times. Yung Okay. ganong incidents. Iba ititiwarik sa kama, tatapikin yung likod, dudumi, may Ilalabas. nakabang na lata doon nilalabas yung, ang tawag nila doon, ito, si Hemop 1, Hemop 2. Yung mga nag-Hemop, may code sila. Kasi sa dami ng Sa San dami. Lazaro. Tapos merong isang manong doon na malaki. Siya yung taga-taktak. Sige, taga-ganon. Pag nurses lang na doon, tinitiwarik lang sa bed. Tapos kinakabog na yun, lumalabas talaga. Yes, So yung oo. texter natin, ganun na experience yun sa lolo niya. Oo. Since then daw, since then we were aware and became so afraid about this disease. He finally died 7 Yeah. months later. Oo. Actually, dapat hindi nakatakutan yung tuberculosis kasi it's very curable. Mabilis na siyang Mapuksa. madali siyang Kontrolin. makontrol. Pero ang treatment, kailangan mo talaga magtiyaga. 6 months, walang shortcut. Yung iba kasi gusto nila shortcut 3 months lang, tapos ayaw na nilang uminom. Hindi pwede. 6 months talaga. Kasi mabagal tumubo yung tuberculosis na bakterya. Kaya, kung kumain sila, kumbaga parang ganito yan, parang mabagal silang kumain, hindi sila kumakain araw-araw. So yung medicine, Konti-konti lang. konti-konti lang ang nakukuha nila. Pero matagal, long term yung pag-inom ng medicine, 6 months talaga. Pero
hindi siya kagaya ng mga bakterya na like 3 days, 5 days, 7 days, patay na kaagad. Ang tuberculosis, ang bagal na mamatay. Slow growing, Slow growing. slow reproducing, pero Oo. resilient. Ano? Matagal. Doc, ginugal ko ngayon at nabasa ko itong chemotherapy para sa TB. Yan ba'y pareho ng chemotherapy sa cancer? Dahil ang TB nakakamatay din. Magkaiba. Yung tinatawag na chemotherapy for tuberculosis, yun yung quadrupole. Yun yung first line, rifampicin, isoniazid, ethambutol, pyrazinamide. Tapos after 2 months, pinapalitan na, binabawasan, aalisin na yung pyrazinamide. So pwedeng 3 drugs or pwedeng 2 drugs. Depende kung gaano ka sama yung yung itsura ng tuberculosis. Pero yung chemotherapy for cancer, iba yun. Iba naman yun. Oo, ibang gamot yung mga ginagamit. Ibang gamot doon, yun. no? Kanya lang, ang tawag, kasi sa pharmacology, any treatment using drugs, chemotherapy yan eh. So, Doc, nabasa ko po, hindi lang naman Pilipinas ang marami nito, pati China at iba pang mga Asian. Yes. Oo. Kahit pala European Middle East, North Lahat America, mga pinipili, all over the world. Doktor, ang aking kapitbahay nagkaroon daw ng TB sa utak. How possible? Kasi, di ba sa baga lang? Pwede. Pumapunta rin sila sa brain. Yung Meningitis. Okay. Yung covering sa brain. Kasi, yung tuberculosis, pwede silang mag-spread through the blood. So, pwede silang umakyat hanggang sa brain. So, yung mga covering ng brain. Oo, so, yan, ilang beses din ako nakakita during my internship. Mga bata, ang tawag nila TB men. TB men. TB man. TB meningitis. Okay. Ito. Makakit pala sa brain yun, ano? Oo. Ngayon ko lang narinig po yun. Meron sa bituka. Meron yan. buto. All over I thought all over ng talagang body. lungs lang talaga. Hindi Yun pala, kasi ang common. Kasi, ganito yan eh. Di nasa lungs. Nagsisirculate ang dugo dyan eh. Paminsan-minsan, may adventurous na Adventurous eh. Adventurous. Oo. Nag-i-explore. Sasakay sa dugo yan. Tapos mapupunta pupunta sa buto, pupunta sa brain, pupunta sa kidneys. Oo. Sa intestine, sa bituka. Ang dami. As long as you have those organs, mayaman ka man o mahirap, pwede ka talagang Basta magka-TB. tao ka, kahit hindi ka tao, kahit hayop, pwede ka magka-TB eh. I guess ang difference lang, Doc, pag mayaman, yung TB niya colored, no? Mas mabilis maging colored sa mahirap. Black and white yung mahirap. Hindi, mahirap kasi usually poor yung nutrition, poor Yes. yung living space, Yes. poor yung yung treatment, hindi maka-afford ng doctor at Yes. saka gamot. That's So, true. mas madali maging colored sa mahirap. Mas madali maging colored. I didn't think of that. Green and red dyan, ha? Yeah. Dok, pag buntis ba at madalas manigarilyo, maapektuhan ang pagbubuntis. Yung friend ko kasi 2 months pregnant, tapos lagi pang menthol ang gamit. Maapektuhan ba? Ano ba difference ng Yes. menthol sa hindi? Actually, wala. Pareho lang. Yung lasa lang. Ano, flavor lang, no? Flavor lang. Yes, especially yung mga buntis na naninigarilyo, liliit talaga yung baby. Liliit yung baby. Tapos marami pang mga medical problems, magkakaroon ng medical problems. Ang isa yan is prone sa hika yung bata, yung baby. Good day, I'm Doc Noel Husay and Dr. Pulmo. Rachel po ang pangalan niya. Dr. Rachel kasi, ha? Dr. Pulmo. Is it true na yung frequent sex ay sanhin ng pagkakaroon ng TB? Kasi yung aking ex-husband na retired Navy, mula nung magkaroon siya ng batang GF, naging madalas ang kanyang pagsisiks. At nagkaroon ng TB, natuyot ng natuyot. Hanggang maging Butot balat? Tisi ka, ano yun? Ha? Tisi ka daw. Hanggang maging Baka tisi ka. kakek siya. Yeah. Yung talagang butot balat, parang gano'n. Kasi 6, yan. Totoo ba? Ariana. I don't think it's a factor yung sex. Pero siguro baka bumaba talaga yung immune resistance niya. Siguro baka meron siyang ibang mga bisyo like alcohol, cigarette, marami pa.
Possible So, factor ba, Doc? Kung Pagpupuyat. madalas nilang ginagawa yun, hindi ventilated yung area. hindi well ventilated. Hindi makahinga. O baka talaga na-exposed na siya ng todo-todo sa isang taong meron. Oh, I see. So, na-expose siya. So, nagkaroon siya ng tuberculosis. Ang cute nga eh, kasi 6 eh. 6 eh, SIX. Ito si, follow-up ni Aling Ariana. Hindi kaya sumpa ito. Ayun nga po, kung merong mga ibang bisyo like pag-inom, gano'n, mukhang galit. Hindi pa siya naka-move on eh. Mukhang galit pa siya kay ex-Navy, kay Mr. Ex-Navy. Ayan, Ginamit yung program nyo, Doc, para makabawi. Iniinis. Para magparinig. hindi ko na nga binanggit yung pangalan ng asawa. si Rude. Doc, isa po, this is Rude. RUD, ha? Okay. This is Rude. Ako po ay isang welder dito sa isang company. I'm not smoking. Pero lately, experience ako ng pagsikip ng pag-inhale. At parang gusto kong isara yung bibig whenever I exhale. 57 na po. Malapit na sana mag-retire. Ano kaya ito? I suggest magpa-check up siya. Alam nyo, Magpa-check up siya. pag may nakikita kaming gano'n, yung bang pag nag-exhale, parang ginaganon, most likely COPD. Diba, doktora, yung tinatawag nila pink puffers? Oo, or pursed lip breathing. Parang konting-konti lang yung... Ginaganon. Oo. Konting-konti lang yung pagbuka ng bibig, tapos mabagal yung pag-exhale. They try to retain as much air possible. Parang pinipwersa nila pumasok pa sa baga yung hangin. Ano? Pinipersa nilang i-exhale. They try to increase the Increase. resistance. Pinalilit yung bibig para yung natitirang hangin sa baga, mapwersa pang pumasok. Yung ganun. Kanya, ang tawag sa kanila, pink puffers. Oo. Yes. Oo. Yun naman mga batang Mexika na yung inhale naman, yung intake ng problema, maliliit naman yung yung passageway. Di ba ang difference nun, yung ordinary asthma, yung passageway ay kung dahil sa pamamaga, hirap silang lumiliit yung lumen. Yung asthma. Yes. Yung COPD naman, pag minsan yung parenkima mismo yung nasisira. Yun yung mga emphysema. Emphysema na. Oo. Pero meron din silang effect sa airway. Sumisikip din yan. Parang hika pa rin na sumisikip at namamaga. Pero yung emphysema, yun yung nasisira yung yung parenkima, yung lungs. Yun. Doc, yung BF ko noon daw po 7 years old siya, may nalunok na butones at nagkaroon siya ng atelectasis ito. Hindi. Atelectasis? Atelectasis ang sabi niya. Atelectasis yan. Okay. At naoperahan yung kanyang baga. Kanya siya ngayon ay medyo hingalin. Ang sabi, one side lang na lang siya. Isa na lang yung lungs ko. One side. Half moon na lang siya, no? Nung bata raw siya, naoperahan, nakalunok na. Nakasinghot siguro na-inhale niya, napunta sa yung butones. Okay. Then nagka-atelectasis. Siguro ang tagal bago nalaman. Oo, tapos Kasi kung madali na nalaman, natanggal ka agad, bubuka ulit yung lungs. Pero kung matagal na nalaman, baka tinanggal yung isang baga. Ayun, baka nabulok. Pwede. Or nagkaroon ng infection. Yun. Doktora, ang tao ba mabubuhay ng kahit isang baga lang? Yes, may mga pasyente akong iisang lungs na lang. Kasi because of chronic tuberculosis, yung sobrang tagal ng tuberculosis nila noon na hindi nagamot, parang nawala na, parang kinain, parang nabulok na. Yung isa, hindi naman, basta hindi na siya functioning. So, ang nangyayari, yung isang baga, kinocompensate yung trabaho ng dalawang baga. Ang nangyayari, yung isang baga, nag-e-expand siya para ma-occupy din niya yung space na nabawasan. So, yun po, nadideviate. Oo, nadideviate. Nag-i-deviate. Pero, in terms of kung kaya na pa niyang tumakbo, I don't think so. Pero mabubuhay pa siya. Yung daily light living. daily living, light activities, kaya pa niya.
There will just come a time na hindi na talaga niya kakayanin. Pwedeng because of yung katagalan na rin ng problem niya. Meron na rin na hindi na rin kinakaya. Pero may mga pasyente akong isang lungs lang sila. Ayun. So, ayun, may kanta yung mga yun eh. Pagka isang lang sila. Isa na lang. Sana Dalawa. ang bagak. Sila din po, Doc, yung tinatawag na half moon na lang, ano? Kasi full moon pag dalawa. Half moon na lang. Tama, yan. may nag-text, Doc, okay lang? Okay. Sabi niya, tanong ko po kay doktora, 2 months na po tong ubo ko. Pag umubo ako, masakit at makati sa lalamunan. Masakit sa dibdib na parang tinutusok. Ano pong masasabi nyo? Magpa-check up siya. Mahirap 2 months mag-diagnose na. ng ganyan. Oo, Dapat 2 months. Makita talaga. Oo, kailangan ng test. X-rays. Kasi kailangan makita yan eh. Ma-check up siya. To be sure. No? Ayan. Yes. Doktora, ang aking ate nag-undergo ng breast augmentation sa Japan. Na-confine po sa ICU dahil nabutas daw po ang baga. Paano nangyayari ito? Paki-explain. Pero naka-recover naman. Normal na po siya ulit. Sexy. Malaki nga lang po ang kanyang hinaharap ngayon. Si Julie. Nabutas ang baga. Siguro doon sa Nagkaroon- procedure, Oo. natusok. Hindi, Pwedeng dissect, natusok. Oo. Pagka gano'n, nagkaroon ng tinatawag na Pneumothorax. pneumothorax. Nagkaroon ng communication between the external environment at saka yung space between the lungs and the body. Yung potential space dito. No? Or pwede mismong talaga sa natusok yung mismong lungs. Oo. So, ang tendency nun, liliit na liliit yung lungs na yun. Magko-collapse yung Collapse lungs. yung lung. It can kill. Alam niyo ba yung mga stab wounds? Ang dami namin nakikita ng stab wounds nung nasa PGH ako, ng intern. Yung sasabi sa amin, yung iba dadalhin DOE na. Oo. Sabi nung resident, kunyan, yung pneumothorax hindi umabot, hindi nakahinga. 5 minutes lang, hindi makahinga. Yes. Nagko-collapse na ganun. No? Yes. Para kang lunod na wala sa dagat. Kasi talagang hirap kang huminga. Nag-collapse yung lungs na palitan ng hangin doon. So kung hindi yan matanggal, wala. Kanya nilalagyan ng tube paracotomy yun. Lalagyan ng parang- Tube. Tube sa gilid. sa gilid. Lalabas ang hangin doon. May mga napapanood po akong war movies na gano'n eh. Na yung kasama nila natamaan ng bala. Talagyan Ang ng- gagawin ng kasamahan nilang parang medic. Yeah. Pinapuncture sa gilid or Pwedeng something. lagyan ng Opo. ballpen, yung tube ng ballpen, para lang makalabas yung hangin. Straw. So that's the idea. Parang, Yes. I see. Pero syempre, kailangan makarating ka agad yan sa hospital kasi aayusin yan. Dapat wala ng hangin na pumapasok pa. Kailangan mailabas lahat. Doc, good AM, Doc Husay at Ma'am Doktora. Pakibati naman kami ngayon dito. Nakikinig kami sa aming office. Si Dindo, si Mati at si Gloria, ang pinakamaganda naming sekretaryang batang-bata. Birthday niya po, 57 pa lang. Happy birthday po, Aling Gloria. Happy birthday. Yes. Doc, enlightening ang inyong tinuturo. Isa po ko akong guro. Hindi ako nakapasok dahil sa akin matinding sipon at ubo. Ask ko lang. Sabi, gaano ba katagal dapat tumatagal ang ubo? Kasi magto 2 weeks na po, masakit na ang aking tiyan ka o ubo. Ano ba ang gamot sa sakit tiyan na ito? Sa ilalim ng ribs. Ang tawag namin yan ay pleuritic pain. Hindi to. Oo. May inflammation kasi na may inflammation sa loob ng lungs, especially sa may chest area. May inflammation tapos na parang natatransfer or nadidirect dito sa nare-refer yung pain sa ilalim ng ribs. Okay, first and foremost dapat nagpa-check up siya. Kasi most likely kailangan talaga na niya ng antibiotic. Usually, pwedeng mag-last yung ubo ng 2 weeks. Pero kung nabigyan na siya ng antibiotic nung first week pa lang, proper antibiotic at nainom naman niya ng kompleto, ang tawag ko doon sa last week na lang is parang nagre-regenerate, parang healing. So meron pa yan mga ubo-ubo, pero kung sa first week pa lang wala pa siyang antibiotic, wala pa siyang treatment,
at inabot na siya ng 2 weeks, lalong tumitindi, ay dapat na talaga siya magpa-check up. Baka may pulmonya na siya. Yung worry dyan is baka magkaroon ng water sa lungs. Mas matagal ang treatment niyan. So, this is Gian of Singapore. Live streaming tayo. From Singapore, yes. Oh, We yeah. are live streaming. Okay. Hello kayo dyan. At, Doc, I work at Singapore. Our room is very well ventilated. However, there are fumes coming from the chemicals from the other building. Plastic processing. Okay. Will this affect our lungs? I'm worried because I'm planning to have a baby soon, and this might affect. Yes, it might, because the fumes from any chemicals could still affect our lungs. It just depends on whether you also have asthma, so that can trigger an attack. Okay, or like other fumes from paint, from dust, from burning materials. And other fumes, mga dye paints can even cause cancers for even sa other parts ng body like the bladder and Yes. yung mga dyes, ano? Yes. So that answers that, June, ano? Si Rude again. Rude. Doc, yung pong aming maskara sa sa Masks. welding. Maskara sa welding is not enough. Turo sa amin, magpahangin na lang daw sa likod, palayo yung air na smoke galing sa arc. Yung sa welding siguro. ARC welding, yeah. So, because when they hit that bakal, when they're trying May to- fumes. May fumes yan eh. So sabi na, ilagay na lang daw yung hangin sa likod. So that means the wind should blow from the back, palayo sa'yo. Kasi hindi enough nga naman yung mask. Yung mask naman nila, hindi naman gas mask. Ano lang yun? It's for the eyes lang yata, Doc. Para sa mata lang po But yata. make sure your eyes are always protected. Di ba may metal shield sila? Parang may shield sila niyan. Aside from the UV rays na galing sa burning metal, Yes. yung fumes niyan, nasisingot din nila. Yes. Oo. Kanya, mukhang nagkaka-impisip na si Ruth. Pwede maka-affect yan. Oo, so yan. Doktora, alam nyo, ang ganda ng ating discussion, kanya lang, it's 10 a.m. already. Ano na yan? Ang bilis. Advance Bilis yan. ng oras. Ang Probably, bilis, okay. in the future, we'll be having a part 2 of our discussion. Sure. Ano, Doktora? Sure. It's fun, and you might have some announcements to make para malaman ng ating mga listeners where to see you, how to get in touch with you, and Okay. Lalo na po yung nag-text sa akin kanina, 2 months na daw siya. Long overdue na yun, pacheck ka na kay doktora. Hindi niya sinabi kung sino eh. Okay. Ang clinic ko po is, I have a clinic at Our Lady of Lourdes International Medical Center every Tuesday and Friday, 3 o'clock to 5 o'clock in the afternoon at room 3, ground floor, Doctor's Clinic. And then, sa ibang araw naman, Monday, Tuesday, Wednesday, and Friday morning, 11 o'clock in the morning up to 2 o'clock in the afternoon. Ang clinic ko is sa number 9, Brill Street, West Bahak-Bahak, Olongapo City. Kapitbahay. And your number? Kapit-bahay tayo. I'm from West Bakbak po. And your Davidson. number? Your number, okay. Doktora. Okay. My number is 0917-801-7557. So take note, ha? At Doktora, ito galing kay Ellen. Good day, Em. Nice listening to you. I'm driving but I had to pause dito sa Petron SBMA. Just want to let you know, Doktora, you sound like my mother. I'm still young. Ang boses daw ng mami niya. Sige, Okay, some people thank you. with similar voices and suddenly mariremind, ano? Ganun. Meron pa siyang ano? Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at pakikinig at pakikisama dito sa ating masayang konsulta pang medisina. Sa susunod na Thursday, magkakaroon po muli tayo ng isang masayang talakayan dito sa My Subic Bay Radio 89.5. At ito po ang inyong lingkod, si Dr. Noel Husay Laksamana, kasama si DJ Tom at si Dr. Kaseha, saying maraming salamat and until next week po. Thank you for listening. Alright, catch it again next week, next Thursday, Konsulta Pang Medisina. 89.5
Worldwide. My Super Bay Radio. Worldwide. Konsulta pang medicina. Konsulta pang medicina. Is brought to you by Our Lady of Lourdes. International Medical Center. This is PBS, the Philippine Broadcasting Service, DWSB-FM, SBMA-FM radio station, 89.5 Subic Bay Radio, jointly owned and operated by the national government and Subic Bay Metropolitan Authority. This is where you find news and entertainment with a wide variety of music, public service and information, giving you the best of Subic Bay worldwide, 24/7. Hear the music of your life on Bay 89.5. Welcome and listening to a radio station where the mighty hosts of heaven sing. Turn your radio on. Turn your radio on. Turn your radio on. Bay 89.5. We are Bay FM 89.5 with a wide variety of music. You're hearing us from the office, at home, in your car, anytime, any place. Bay FM 89.5. 89.5. That's all your favorite music 24/7. 24/7. Introducing the new 2/3 pound Indian style meaty crispy barbecue Hanson Canton made with all beef, pure chicken, real pork with cheese and bacon strips, smothered in rich creamy barbecue sauce. We've promised the hungry everything, but did we really make them feel satisfied? Find the answer at Ad Summit Pilipinas 2014, Age of Enlightenment, on May 7 to 10 at the Subic Bay Freeport Zone. Visit adsummit.ph now. Early bird registration extended until March 15, 2014. Summer is here. Get ready for the biggest summer event in Subic Bay. Gonna bring a grill? Oh yeah! Gonna bring some beers? Summertime. Subic Bay Metropolitan Authority Tourism Department.